Idinitalye sa isang forum kanina ang tinatawag na Dutertenomics o 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Prioridad ng administrasyon na tugunan ang kulang ng infrastruktura at mataas na buwis na hadlang daw sa pag-unlad ng bansa. Narito ang aking report. Kung may dapat daw solusyonan sa tila mabagal na pag-unlad ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa, ito ay ang may hinang infrastruktura at mataas na tax ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez. Kaya sa inilunsad na Dutertenomics, idinitali ang economic programs ng Duterte administration. Ang focus, mga programang infrastruktura tulad ng pagpapaluwag sa Metro Manila. Isa sa mga proyektong ito ang Mega Manila Subway Project na planong simulan taong 2020. Tunnel ito na tatagos mula Mindanao Avenue, Quirino Avenue hanggang FTI sa Taguig. 31 minutes lamang ang magiging biyahe. 350,000 na pasahero ang tinatayang maisasakay ng subway train. Nais ng Department of Transportation, masimulan na ito ng mas maaga. Ang Japanese government ang tutulong sa paggawa ng subway at magpipirmahan para rito sina Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre. Pero hindi ba naman traffic din ang dulot nito habang ginagawa? Tinignan ko sa sarili kong mata na pag nag-construct ka sa ibaba, wala masyadong gulo sa ibabaw. Ayun yung tinatawag kanina na tunneling system. Hindi rin naman madali akong o agaran akong pumayag na tama ka kung matraffic dyan. Baka ilang taon binubugbog ako dyan. Magkakaroon din ng PNR North Railway na mula Maynila hanggang Clark at PNR South Railway na mula naman Maynila hanggang Bicol. Plano rin magkaroon ng Mindanao Railway. Sabi ng palasyo, madadagdagan ng 360 kilometers ang expressway sa panahon ni Duterte o doble kung anong meron tayo ngayon. Sa kabuuan, 8.4 trillion pesos ang budget ng Duterte administration para lamang sa mga infrastructure projects ito sa loob ng 6 na taon. Ang tanong, may pera ba ang gobyerno para rito? Sabi ni Budget Secretary Benjamin Jokno, hindi maiiwasan ang pag-utang sa labas pero hanggang 20% lamang. Ang inaasahan nila, buwis ng taong bayan. So Comprehensive Tax Reform Program, tataasan ng tax sa mga kotse halimbawa. Pero bababaan naman ang income tax ng mga mababa ang sweldo. It's going to be a combination of the taxpayers' money, right? Also, we intend to borrow money. And we intend to borrow, as I said, the financing mix is 80% domestic, 20% foreign. Gusto rin ng gobyerno na ilipat sa Clark ang ilang opisina ng gobyerno sa Kamaynilaan. Una na rito ang DOTR. Disyembre dapat. Kaya lang, masyadong maingay yung ibang tao na magpo-protesta. Sabi ko, sige, hindi na ako lilipat ng Disyembre. July na.